Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back. Nandito na tayo ngayon sa ating 17th episode dito sa I Walk, You Listen. Samahan niyo ulit akong maglakad-lakad ngayong gabi habang nagse-share ng panibagong kwentong siguradong makakapagpataas ng BP nyo. Para sa gabi na to, may napadpad sa feed ko sa Reddit na istoryang na pinamagatang babysitting nightmare. Sinisingil ako ni sister-in-law sa pagbabantay ko sa sarili niyang mga anak. Guys, seryosong tanong lang, ano ang gagawin nyo kung yung kabaitan nyo, imbes na pasalamatan, ginuwan pa ng paraan para perahan kayo? Napatigil talaga ako sa paglalakad noong mabasa ko to sa Reddit kasi legit, nakakagigil at it's giving major entitlement vibes. Ayon sa ating OP, nag-start ang lahat noong nakiusap sa kanya ang hipag niya. Tawagin na lang natin sa pangalang Karen na baka pwedeng humingi ng favor at bantayan muna ang dalawa nitong anak panandalian kasi may emergency daw sa trabaho. Dahil mabait si OP at mahal naman niya ang mga pamangkin niya, pumayag siya ng walang alinlangan, free of charge, purely out of love. Buong araw siyang nagpaka-babysitter. Siyempre pinakain niya, binilhan ng mga laruan at tinitiis ang gulo para lang maging maayos ang lahat. Umabot ng gabi bago nakauwi si Karen. Nagpasalamat naman yung hipag nung pag-uwi, so akala ni OP, doon na nagtatapos ang usapan at balik na sa normal ang buhay niya. Pero fast forward, paglipas ng 2 araw, nagulat na lang si OP kasi biglang nag-message sa kanya si Karen ng isang napakahabang listahan. Hindi ito simpleng thank you message, kundi itemized bill. Pinapabayaran ba naman sa kanya ang electricity, water, at internet consumption daw ng mga bata habang nasa bahay siya ni Karen, plus rental fee daw para sa mga gamit at laruan na ginamit ng sarili nitong mga anak. Like, wait, what? Nung basahin niyo ni OP, akala niya nung una ay nagbibiro lang. Pero nung tinawagan niya si Karen para linawin, seryoso raw ito at nagbabanta pa na ipapabarangay daw siya kung hindi magbabayad. Ang lakas ng amats, di ba? Si OP na nga ang nagmagandang loob na magbantay ng libre. Siya pa ngayon ang sisingilin at babantaan sa pag-aalaga niya sa mga anak ni Karen. Siyempre, low-key na puno na si OP at hindi niya na to pinalampas. Sa halip na makipagsigawan o magpadala sa galit, kinausap niya agad ang kapatid niya, ang asawa ni Karen. Ipinakita ni OP ang buong screenshots ng usapan at ang nakakawindang na bill na ipinadala sa kanya. Nung makita yon ng kapatid niya, hiyang-hiya ito at talagang nagalit sa ginawa ng misis niya. Pinuntahan agad ng kapatid niya si Karen para ireklamo ang kalokohan nito. Long story short, napilitang mag-sorry si Karen kay OP sa harap ng buong pamilya habang pulang-pula ang mukha sa hiya at pinalinaw ng kapatid ni OP na kailanman ay hindi na pwedeng umabuso si Karen sa kabaitan ng iba. Napagdesisyunan din ng pamilya na mula noon, wala nang magbabantay sa mga anak niya hanggat hindi natututo si Karen ng tamang respeto at utang na loob. Justice served, di ba? Lesson learned talaga na wag mong aabusuhin ang mga taong handang tumulong sa'yo kasi baka sa huli, mapahiya ka lang. So, anong sa inyo sa nangyari kay OP? Masyado bang harsh ang pamilya o nakuha lang talaga ni Karen ang nararapat sa kanya? I-drop nyo lang ang saloobin nyo sa comment section sa ibaba. Muli, maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Mag-ingat kayo sa pag-uwi at kita-kits ulit tayo sa susunod na lakaran dito sa I Walk, You Listen. Good night!